Basta ang estimate na napatay doon, mga siguro, kung sa kanila, baka abot ng mga 100 yung napatay doon. No? Kasi sa CIB noon, hindi kami mamamatay ng malaki noon sa enkwentro. Namatayan lang kami noon dito sa, yun nga, ambos nga kasi nga, pipito lang yung may kuwan. Tapos sa vehicular ambos, diyan lang naman kami nadadali. O, parehas sa Lanao, no? Yung isang lugar diyan sa Lanao na inambos kami na mayroong kasalan. Nung panahon na yun, kuwan pa ako noon, PFC. Na high ground yung kasalan, ay nandun pala yung mga rebelde, mga MNL. Nagkabanatan nung dumaan kami. Sa pagtalon ko, yung M16 ko, naipit ng gulong. So nayupi, nalumping. Wow. Eh, hindi na pwede gamiton. No? Hindi na magamit. No? Hindi ko pa rin makuha kasi naipit ng gulong. Yung ibang tropa naipit din ng gulong kasi medyo, kuwan ba? Medyo high ground yung posisyon, yung mga sasakyan. Siyempre mo action o atas, no? Marami naipit na tropa doon. Pero yun nga, dahil nga sa malakas yung tropa, no? Na kuwan Nakariak din. Nakariak din ako. Kasi yung may wounded, yun yung baril na kinuha ko. No? Binigay sa akin yung baril na yun. Kasi yung baril ko, hindi talaga pwede. Pero natakot ako noon dahil sabi ko kung mawas out kami doon, wala akong magamit. No? Wala kang armas. Hindi ka naman pwedeng tumakbo doon dahil hindi mo teritoryo yun, no? So, awa naman ng Diyos, hindi sila maka-assault kasi nandun yung dalawang APC namin, no? Dalawang tangke namin. Isa yun sa medyo mahirap na sitwasyon kasi napakadaming civilian kasi kasalan, no? Hindi mo malaman kung sinong rebelde, no? Kaya biglaan yung mga ganong pangyayari. Pero may wounded sa inyo naman? Meron mga wounded sa amin kasi nga dalawang commander daw yung nag-condone, nag-sponsor. No? Ang mapait nga lang noon yung mismong highway, no? Doon kami nabanatan. No? Hindi kami nag-expect ng gano'n dahil nga may mga bahayan. No? Hindi naman talaga yun ang target ng operation, no? Dumaan lang kami. No? Hirap, no? So, ganun katapang yung mga kalaban yung matapang sila. Alam mo kung bakit sila matapang? Dahil kanilang lugar yan. Yung masa nasa kanila. Lahat ng information. Pag yung mga sibilyan magtatanong ka kung may nakitang rebelde, sabihin nila, wala. No. Tapos yung mga tao nun, yung mga sundalo nun, hindi pa marunong magbisaya, hindi pa marunong mag-Muslim, karamihan Ilocano. So isa yun sa advantage, no? Hindi tayo makakuha ng magandang information. Kaya... Kasi CIB more on Luzon. Hindi, Mindanao. Hindi, I mean, ang mga mostly. Mostly from Luzon, no? Kaunti lang yung Muslim, no, na personnel sa CIB, no? Pero kung sa abilidad, no, ay eksaktong abilidad, yun nga lang, hindi lahat ng panahon kontrolado. May panahon nga nakaka-surprise tayo, may panahon din na nasusurprise tayo. Dahil dahil sa pagod, no? Natatandaan ko nga noon, dyan sa Cotabato noon, yung isang kumpanya namin. Yung isang kumpanya namin na Alpha Company, no? Yan yung pinakamatigas sa amin, no? Yung CEO, pati puro mga kanya, puro mga Ranger SF, Yan yung pambato namin. Pero nawas out kami dyan sa Ligwasan Mars, sa Cotabato. Kasi pag nakatayo ka, yung putik hanggang dito. Putik ka niyan basakan. Tapos, walang mga kahoy dyan. Puros yung mga kahoy na tumutubo lang sa ganyan. Ang hirap ng bakbakan doon. Lulublob ka talaga sa putik. No? Nabanatan kami dyan. No? Parang 8 ang patay. Tapos, 12 yung wounded. Nahihirapan kami kumuha. Bali, 2 araw bago namin na-recover.
Kasi nga, yung kalaban nandun sa unahan. May nyugan kasi, hindi hindi na nakakuha ng CO namin. Ang tagal bago na-recover yung mga kasama kasi lumubog sa water lily, no? Parang patay na. Merong, hindi, buhay pa yung iba. Pero, iba na yung kulay. Iba na yung kulay. No? Yung ibinabad ba naman sa tubig, tapos lamig. Oh, pinagtataga sila ng mga rebelde. Hindi ka naman maka-reinforce kasi wala kang cover. Eh. Open masyado. Manood ka na lang na kung ano yung kuan. Oo. Yun ang nangyari doon na nadamihan kami doon ng kwan, ng mga casualty. Nakakalungkot dahil makikita mo, dadala ka ng mga kasama mo na walang ulo, walang paa, tapos sa iba, gutay-gutay yung katawan. Ay, kung iisipin mo kung hinaisipan mo, hindi ka na babalik. Kaya yung mga kasama namin training noon na hindi makatagal, hindi na nagpapa-enlist. No? Kahit na open ang enlistment sa amin. Dahil hindi nila sila ng mga gano'n na mga... Oo. Pero kami man no, kasi bago pa kami dating doon, tinitesting kami. Siguro masahin. Pero siyempre bago, normal na hindi ka sanay sa ganon. Normal na manibago ka. No? Parang hindi mo matanggap. Pag hindi mo naman ginawa, bubugbugin ka naman. Bubugbugin ka. Kaya yung lahat na nakadaan ng CIB, no, disiplinado talaga yung mga tao dyan. No? Dahil kahit na PFC ka, corporal, ang tawag mo pa rin sa mga kwan hanggang sa puro sir. Puro sir. Grabe yung disiplina sa kwan, sa CIB. So, yun yung ano talaga. Na-dissolve lang yun. Na-dissolve yung CIB noong time ng kudeta. Kasi si Colonel Bringong Nasan, pioneer ng CIB yan. No? Pagdating ng na-transfer man sa Manila yung CIB. So sila yung nagguardia dyan sa radio and TV station, Channel 2, Channel 4, kung ano-ano dyan. Ang nangyari, pagdating ng kudeta, yung kalahati ng CIB, nag-join sa rebelde, yung kalahati nag-join sa gobyerno. Kaya doon na naman, kahit nakasamaan, pagdating doon sa kudeta noon, nagbakbakan din. No? Na ako mismo doon, muntik na akong nahuli doon muntik na akong nahuli sa Channel 2. Ganun ba? Anong taon yun? Noong 1986 ang People Power, nandiyan sa mga 87, no? Ganun 'yon. Tapos na-transfer na ako dito sa ISAP. Akala ko sa ISAP. Akala ko wala nang gira diyan, no? Meron. Mas mahirap dahil ang paglakad individual. No? Yun na talaga. Oo. Nandoon pa rin. Kung kilala mo yung MiG-9, kung nadinig mo yung MiG-9, no? 4 years na outstanding MiG yan sa buong ISAP at saka dito sa Region 9. Nasa pawan niya yung sa intelligence sa Army, intelligence sa PNP. Outstanding talaga yan kasi yung pinakamalalaking mga target dyan. No, na yung kumana. MiG-9 lahat ang bumanat. No? And then, yun na nga. Pagkatapos sa MiG-9, naka-decide akong mag-retire. May election. No? Yung barangay ko is Muslim area. No? Pero majority is Christian. Ang nangyari doon is gidaog-daog ang mga Bisaya. Way mo barog kasi hadlok na Muslim. Sabi ko, kung tatakbo ko, babaguhin ko yung sistema sa barangay natin. Kaya nyo akong suportahan. Sabi nila, sige, suportahan ka namin. So, nung tumakbo ko, ang kalaban ko, retired na police, Muslim. Municipal treasurer ang asawa. Mayaman, tao ni gobernador, tao ni mayor, tao ni congressman. Ako wala, independente. Pero awa sa Ginoo, lumusot ako.
Tapos sa susunod na term, ayun na, naging pan ako sa Sangguniang Bayan, naging ABC President. Oo. Ganun yan. Yes, kwan pa rin, Master, no? Hindi pa rin naputol yung pagserbisyo. Hindi pa rin namutol. Ay nung naging ABC President ako, akala ko, ang kalabang ko lang, mga politiko. Kinidnap yung mayor namin. No? Kinidnap dyan mismo sa municipal namin. Ako ang unang nag-react. Kinidnap lang Kinidnap ng Abu Sayyaf. sa area ng... Dito sa Alog. Okay. Walang pulis na nag-react. Walang military na nag-react. No? Ako at yung mga tanod ko, kami yung nakipaghabulan doon sa mga kidnapper. Ang nakapait, na-pull out lahat ng pulis doon. Pinalitan ng mga pulis na Muslim, mga tausog. Ako naman yung pinag-initan nila. Pinag-initan ko nila. Sabi niya, ikaw kapitan ka, bakit pumapapil ka? Bakit nakikialam ka? Kaya nga may pagdududa ako noon na parang kasabot yung mga So sabi ko hindi ganon. No? Sabi ko dapat magpasalamat kayo dahil mayroong consent of citizen na parehas ko na nakahandang tumulong sa Peace and order. hindi lang sa peace and order, doon mismo sa mayor. Okay. Kasi yung mayor yan ang ama natin sa lungsod, di ba? So pinag-initan nila ako. Tapos nalaman nila na retired ako. Yung taga CIDG na mga Muslim. Kinuwan ako, kinumpronta ako, sabi niya. Manda ka lang, merkado. Yung yabang-yabang maharap lang kami ng hanap lang kami ng paraan para ma-search yung bahay mo. Yabang-yabang mo. Sabi ko, wag ganyan, sir. Kasi ako friendly forces ako. Kaibigan ko yung gobyerno, nasa gobyerno ako. Ikaw, nasa gobyerno ka. Binalik-balikan ako, tinatawagan ako, hinaharas ako. So nag-report ako kay Mayor. Nag-report ako sa brigade, no? Sinuportahan naman ako. So, hindi nawala yung takot ko. Ando pa rin ako sanay na tayo sa ganito No? So ganun yung nangyari. Hanggang sa nawala din yun, lumipas. Sumuko na rin. Sumuko na. Hindi na nakatiis. Hanggang sa nag-last term ako. Dumating yung panahon na kinuha ako ni Gobernur, pinatakbo kong board member, awa ng Diyos, Lumusot. hindi lumusot. Pero, Master, Ah. sa pagsiservisyo mo sa bayan, ang dami mo na rin. Para sa bayan naman yung ginagawa. Natapos ka na, hindi pa rin natapos. Kumbaga, tuloy-tuloy. 30 years ako sa military service. 30 years. 11 years sa local government. So 41 years. 41 years. Ito ngayon. Ano yung mensahe mo naman sa bayan na pinagsisilbihan mo? Para sa mga kabataan na gustong maglingkod katulad mo. Pagdating sa serbisyo, Mga kabataan mo lang hindi pa yung plano lang magsilbi sa bayan. kailangan talaga kinasing-kasing. Kasi sa politics, puros plastikan dyan Hindi ka makakakita sa politics ng nandito ang serbisyo. Nandito ang serbisyo nila. No? Personal interest. No? Mahirap maghanap ng tao na magsiservisyo na dito galing. No? Hirap. Kaya akala nila doon, nag-aambisyo akong mayor, para hindi ako makakaabot dyan sa ganyang posisyon, kinuha ako, gipin down na ako. Kasi marami dyan mga retired na naging mayor. Doon nakita nila, delikado to. So, karoon pa lang, piangan na natin siya. Ano yung para sa mga kabataan, bagong henerasyon? Ang sa mga kabataan, yun nga lang, kinahanglan, hindi rin sila magpadala sa yung pangluloko ng mga politiko, no? Dapat importante merong sariling desisyon, no? May importante merong sariling diskarte, no? Kasi pag
magpapakuan ka sa politiko, parehas na sitwasyon nun, walang mangyayari. No? Kawawa ang mga kabataan. Kasi ako noong pa lang ako mismo sa barangay ko, yung war on drugs, pag upo ko, wala pa si Duterte, ini-implement ko na yan. No? Ay yung iba, siyempre takot. No? Kaya ako hindi. Kaya sabi nila, masyado daw akong stricto. Oo. Pero sabi ko, disiplina lang naman niya sa akin. Ako nagpapasalamat din naman ako dahil may mga tumulong sa akin na mga retired, mga kasama sa serbisyo. No? Kasi kung ako din lang, isa na dyan si General Aloba, kung nakilala mo si General Aloba. General Aloba, kasama ko yan sa First CIB noon, CIB. Kaya sabi ko, mas swerte rin na meron tayong mga dating mga kasamang mga opisyal. No? Ang bagay mo. Malaking bagay. Sa mga kuan master, sa mga kabataan naman na gustong magsundalo, ano yung mensahe mo sa kanila? Ako, sa totoo lang, nangungumbinsi ako ng mga kabataan. Mag-join kayo sa military, huwag lang sa pulis. Oo. Kasi sabi ko sa kanila, sabi nila, bakit? Sabi ko, wala nang ibang natitirang loyal sa gobyerno kung hindi sundalo na lang. No? Sabi ko, tingnan nyo yung mga investigation nyo sa Senate sa Congress. Puro pulis. Ha? Nakaupo. Hindi lang nakaupo. Ang laging iniimbestigahan. That's it. Oh, that's it. Oh. So, nawawa ang mga tao kapag nakakita ng pulis sa checkpoint, natatakot. Oh. Natatakot sila. Pero pag nakakita ng sundalo, parang kampante sila. No? Para bang safe sila, pakiramdam nila safe sila. No? Yun nga lang, isang napapansin ko sa isang municipality, minsan nagkakandak ng checkpoint yung mga pulis na nakakumuplods. No? Dapat hindi kumuplods. No? Ang gamitin na. Dapat yung blue uniform para ma-identify na pulis sila. Kasi pag kumuplods, naka-full battle gear, akala nila sundalo. Ay, makita mo naman, yung mga pulis pag nag-checkpoint, akala mo nasa critical area. Di ba? Hindi pag sinabi ng sundalo, yung sundalo, iba eh. Tatanungin mo, sir, taga saan ka, sir? Sino ba ka, sir? Sabihin mo na, taga ko na ako, example, DNR. O sabihin mo na, taga gobyerno. Kalma na. Pero po, kahit sabihin mo pa sundalo, nakaganon pa rin eh. Di ba? Eh, natatakot yung mga sibilyan. No? Hindi magandang practice. No? Eh, nasa bayan ka, tapos naka-full battle gear ka. Di ba? So, dito, yung nakikita ko, happy ang mga sibilyan sa sundalo. Yun nga pinagmamalaki ko. Sabi ko, wala nang empleyado sa gobyerno ang loyal. Yan na lang mga sundalo. Meron akong anak no? Yung asa kong bunso. Nag-take ng PMA. Nakapasa. Binigyan siya ng requirements. Dahil sa ngipin, hindi siya natanggap. No, 4 yung impacted na ngipin yung pinapabunot. Eh, 2 lang yung binunot. Ayaw bumunot. Yung doktor ayaw bunutin yung 4 kasi baka madisgrasya ang bata. May hindi inonor sa PMA. Nag-take ulit siya sa PNPA din. Kapasa din siya sa PNPA. No? Ang problema, na-COVID siya. So, nagpatuloy siyang pag-aaral ngayon. Ngayon sa awa ng Diyos, nag-graduate siya ng cum laude, criminology. So, in-encourage ko ngayon, ikaw magsundalo ka. Kahapon matagal yung discussion namin. Sabi ko, sundalo ka. Sabi niya, magkundala ako pa, mag-fire. Sabi ko, fire. Walang challenge yan. Dito ka sundalo. Kasi sundalo lang ang pinagkakatiwalaan ng gobyerno sa ngayon. Parang yun na rin yung ina-advocacy mo. Oo. May anak din ako sundalo babae. Oo. Na pinapasok ko ng pulis, ayaw niya ng pulis. Pinapasok ko ng fire, ayaw din niya. Galing sa DepEd, teacher. Nagpaalam sa akin. Maghahanap daw siya ng trabaho. Tapos, pinayagan ko, nag-resign sa DepEd. Nag-apply pa na ng sundalo. Doon pa sa 3rd Division. Sumunod talaga si Sawak. Hindi ko akalain na wala sa isip ko na magsusundalo siya.
So, No? nakita sa mga bata yung Oo. motivation. Kaya pag may mga pangyayari, sa totoo lang, may mga nangyayari sa area, ganyan, patayan, no? Kung anong nangyari dyan. Kung ako naaapektuhan ako, no? Nagre-react ako, tumutulong ako. Itong Zamboanga del Norte chapter, ako yung organizer nito eh. Oh. Yung retirees sa Zamboanga del Norte, sa enlisted man army retirees, ako din yung nag-organize niyan. Oh. Kaya yung loob ko, kahit na ganito ako, nasa military pa rin. Hindi ko pa rin kayang tanggihan. Kung merong mga may lumapit sa akin na military, humingi ng tulong, hindi ko pa rin matatanggihan. Kaya nga sabi ko, kung naging board member ako, ay happy yung mga batalyon dito sa area ko. Kasi susuportahan ko yan. Susuportahan ko ng bigas yan. Wala lang tayong swerte eh. No? Kasi alam mo sa politics, puro balimbing yung mga tao dyan. Puro mga plastic yung tao dyan. Hindi tayo sanay ng ganun eh. Di ba? Oh. Kaya sa serbisyo, 41 years. Ang dami ko nang pinagdaanan. Dami na. Oo. Ayoko pa rin sumurrender. Sabi ko nga kay Colonel Sinone, sabi ko, pagka nagkagera, tapos imomobilize yung mga retirees, yung mga rin, sabi ko, ako, isama mo ako. Kaya ko pa yan. Oo. Willing pa ako magserbisyo. Oo. Hindi pa ako magsasawa dyan sa mga serbisyo. Ngayon nga, isang classmate namin, patay na dadalhin doon sa paggandihan, kaya ni-encourage ko sila, sabi ko, punta natin yung classmate natin. Mabuti na lang. Kasi kung nakita ko kasi pag mayroong namatay na retired, mabuti pa yung kapgo, may plug. Yung mga Tagaluson dito nakapag-asawa eh. Diba? So walang paryente. Oh. So nakaisip ako, pag retired ko na, i-organize yung mga retirees. Oh. So, nakaipon ako almost 148 members. No? Madami. Hanggang ginagawa namin pagka nagsiselebrate kami Christmas with their families. Sa region, ganun din yung ginawa ko. So, sabi ko, kay Colonel Sinone, isama ka sa amin, ikaw yung presidente. So, malaking bagay din mo, sir. Naumpisahan mo yun. Kasi yun na yung pamano mo. Oo. Susundan nila. Totoo, hindi ko matanggihan talaga basta ngalan ng serbisyo. Basta may humingi sa akin ng tulong. Kahit pa hindi ako makatanggi. Lang sana, no? Yung sanang gobyerno natin, no? Bigyan nila ng privilege yung mga retired na yung mga anak nila na bigyan ng priority na makapasok sa serbisyo. Di ba? Dapat kanyan sana is OP sana, no? Oh, kasi nandiyan na yung puso at damdamin nila eh, no? Yung gusto, hindi naman pilitan, no? Yung gustong pumasok basta anak ng retired, dapat may slot na yan dyan, no? Hindi na tayo gagaya doon sa ibang unit ng gobyerno na palakasan, lagayan system, di ba? Yun lang ang ma-share ko, no? Talagang anytime na may mga lalapit sa akin, bukas yung palad ko na tumulong.